Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Ang atin pong subject ngayon is all about 11 basic principles of graphic design layout. Number 7, focus. 7 basic principle of graphic design layout is focus. So the design needs to have the principle of emphasis, which means something that becomes the focus or gets the attention first. Tulad kanina ng contrast, mapapansin natin sa contrast, merong focus. Pero dito, kahit walang contrast, mapapansin mo na may focus using only shapes and lines. Kaya ang focus is one principle using those elements. So in this section of emphasis, layout is an important requirement to attract people's eyes. So mag-emphasis tayo or focus. Dito mapapansin natin na ang emphasis natin dito, this is from Venn-Gage na example, ay may mga phones and then mas lighter yung color nila and may darker na ano ba yung horse? Meron yung horse, di ba? Cavalry, horse sa chest. So, maintindihan natin may gusto siyang palitawin na focus. And dito rin, sa pictography, merong tinatawag na emphasis or focus. Pare-parehas nga silang payong pero may isang red na nag-stand out. So, merong focus na pinapakita. And ito yung isang example kanina. No? So, in compare dito, bagamat ito ay pare-parehas na phones, pero using the color, nagkaroon ng tinatawag na focus. Dito naman, all are in circle, biglang meron nag-ibang kulay, tapos meron pa siyang shade, ayan no, meron siyang shadow, shading sa ilalim. So, lalo siyang umangat. Nagkaroon din ng yung gradient ng kulay dito sa baba ay nagkaroon siya ng ng tinatawag na additional focus or pinaangat niya, ganun. Same here, bagamat ito ay graphic at very flat vector, walang shading, mapapansin natin na this indicates a movement and momentum na handang pumalo dito and iba yung kulay niya. So may focus. Okay. So isa sa mga elements ng design na magandang makita ay yung focus. Ano ba ang gusto nating i-highlight sa ating or i-focus sa ating gustong palitawin na or i-express na art or design? So focus ang isa sa mga importanteng principle doon. Number 8 is all about layout or alignment. So 8 basic principle of graphic design natin about layouting ay yung tinatawag na alignment or layout. So the layout in the design can be basically divided into several parts. Pwedeng 3 or 4 parts or 2 parts depending on the design need. So this layout is still basic. Ito yung pinaka-basic layout. Most of the basic layout, yung hinati sa 4. And itong header at saka dalawang divider dito sa left and right or equally divided sa left and right as folded, parang card, ganon. Or frame type. Yan, na layout or alignment. So ito yung pinaka-basic, itong 4 na to ang basic layout or alignment. So, gagamit naman tayo minsan kapag nag-e-encode tayo sa Word, 'di ba? Sa MS Word or Google, makikita natin na merong alignment na tinatawag sa mga text. Yung i-align natin ng left or kaya right o kaya center. Ito, center alignment.
So, ganun din dito, upper and lower, facing down, facing up, or vertically na text ang alignment. So, these are the different orientation ng alignment. Pag may mga sulat, ganun. Yan yung halimbawa natin ng alignment dito sa pinakaumpisa natin. Yung 11th principle. So, papansin natin dito, ayan, may alignment dito na kakaiba din. Yan. So, merong isang umangat na basic, pataas yung kanyang alignment. Diba po? Yung spacing niyan, pare-parehas. Spacing nito, ito, dyan, dito. So, may spacing yan. Kaya yung alignment niya, maintindihan natin. No, may importanteng part or role talaga yung alignment. So ito pa, another one. Yung alignment nito, di ba, mas maayos siya. Pagka naman ito ay pataas, ito naman ay pababa. So cross, pa-cross siya. Pero balance o asymmetrical. Asymmetrically balance siya. So balik tayo sa alignment. So ito po ay alignment analysis. Mapapansin natin, pantay-pantay lahat ng spacing. Actually, kung merong mga lines na ilalagay natin dito, yan. Ito, nakatapat din dyan. Dito, sa gitna. Ito rin. At ito. So, mapapansin natin na symmetrical siya. Asymmetrical siya. Diba? And may play din ng contrasting sa tone niya or color. So, good yung alignment nito. Symmetrically balanced. Then ito, may poor alignment dito sa kabila. Pinaglaruan nga siya, ginawa siyang parang collage, gano'n, nilayo-layo, pero may spacing, walang overlapping na collage. Pero mapapansin nyo, very poor alignment. Then sometimes, meron din tinatawag na mixed alignment. Yan. Sa abstract and artistry, yan, pwede natin gawin itong poor and mixed alignment. Pero, ayun nga, depende kung magagawa natin ng paraan sa pagbabalance. Pero dapat bibigatan natin ito ng isa, lakihan ng konti. Ganun. Pero pag ganito, medyo hindi maganda siyang tignan. Pero still, it's an art to appreciate. Yun nga lang, hindi siya good design. Okay? Sa design layout, ito ang maganda, pero pag art, ito maganda. Yeah, depende talaga sa ano natin kung graphic design or graphic arts. Dahil meron naman tayong video animation, arts talaga ang gagamitin doon. Pwede kang magpasok ng design elements at saka design principle. Mahalaga po yun doon. Next tayo. Ba tayo mag-next? Wait lang po. Pinalaki po pala. Sorry. Yan. So, ito po, alignment by grid. Tulad nung kanina, by grid din po yon. Hindi lang, ito, by grid din yan, hindi nga lang nakikita, invisible grid. And this one, mapapansin natin, gumamit siya ng grid. Pero, syempre, invisible na yan. Hindi niya na makikita kapag ila-launch out na ito. Tulad nito, wala ng grid. Pero mapapansin mo, gumamit ito ng grid. Same here, may grid siya. So, grid alignment ang tawag dyan. Ganon din dito, may grid alignment. Ayan. So, ito naman, bagamat mas manipis itong gitna, so mapapansin nyo yung grid niya. Diba? Balance siya, balance. Ito naman, identical grid alignment. Ito naman po ay diagonal grid alignment. So, nagamit na natin ito kanina. So, makikita natin na yung alignment ay importante din yung role niya sa design layout.
Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.